Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Napanood nyo na ba yung bagong kumakalat na video ni Vice President Sara Duterte? And I believe yung kanyang audience o yung mga nakikinig sa kanya ay karamihan bata. Panoorin po natin. Diba? Di na sa kualitan. O naingnan na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. TBL. O ano masasabi ninyo? Di ba parang wala na sa ayos talaga si Sara Duterte? Napakasaklap naman ito. Wala na ba talagang magagawa itong si Sara Duterte kung hindi ang manira? Kahit na doon sa mga okasyon kung saan kailangan niyang tumulong, well, siguro tutulong nga talaga siya. Pero sa likod ng pagtulong na yun, yung kanyang masidhing adhikain na siraan si President Bongbong Marcos, lahat na lang ng kanyang mga speeches, kahit na saan siya magpunta, dito man sa Pilipinas o sa abroad, ang tanging pakay niya ay siraan si President Bongbong Marcos. Taliwas sa ginagawa ng ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, laging solusyon sa problema ang sinasabi tuwing nagbibigay ng tulong. Pansinin ninyo, lahat ng pinupuntahan ni President Bongbong Marcos para tumulong, binibigyan niya ng pag-asa or ng hope ang ating mga kababayan na kahit na tayo ay dumadaan sa krisis, sa kalamidad, sa problema, there is always hope. Hindi tulad nitong si Sara Duterte, hindi talaga pagtulong ang kanyang intensyon, kundi mang-brainwash ng mga tao at siraan si President Bongbong Marcos. Meron ba kayong mga narinig na iminungkahi ni Sara Duterte na mga solusyon para sa mga problema natin? Itong nagdaan na lindol, narinig niyo ba yung kanyang statement o yung kanyang nahanap na solusyon para daw pag dumating ang kalamidad tulad ng lindol, tayo ay handa? Ito po yun. Dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin. Diba? Ako kahit na paulit-ulitin kong panoorin itong video na to, hinahanap ko yung solusyon na sinasabi ni Sara Duterte na kailangan daw, ano ba yun? Ang pinakamaiging solusyon ay ang paghahanda, kaya ang mabuting, kita nyo, hindi nyo talaga maaarok kung ano ibig sabihin ni Sara Duterte. Kailangan daw ng paghahanda dahil ang pinakamainam na solusyon ay ang paghahanda. Ano pa talaga ate? Natandaan ko tuloy yung sinabi niya tungkol dun sa bisikleta. Na para daw makatipid sa gas, wag na daw magbisikleta. Wag na mag-carpooling. Na kung tutuusin, dapat sinipa niya itong mga gumawa ng speech niya na yun eh. Mantakin mo, hindi man lang nila pinroofread o hindi man lang nila inedit o hindi man lang nila pinaulit-ulit kung tama ang sasabihin ng Vice Presidente. Ito naman si Sara, nahahanap mo tuloy na wala sa loob niya yung binabasa niya. Huwag mo sabihin na hindi niya alam na mali na yung sasabihin niya. Na para daw makatipid sa gasolina, ay wag nang nag-atubili pa nga siya ng saglit kung sasabihin niya o hindi. Alam niya siguro niya na mali yung babasahin niya and yet, binasa pa rin niya. Na para bang ang sinabi niya ay para makatipid sa gasolina, wag na magbisikleta, wag na mag-carpooling. O di umani tuloy siya ng katakot-takot na batikos. Ito naman dito, sasabihin niya na ang masamang damo, matagal mamatay, tapos bigla niyang dudugtungan ng BBM. Di ba? Wala na sa ayos si Sara Duterte. Hindi mo alam kung talagang may saltik na ito. At yung kasaltikan niya, ang nagagaya ng kanyang mga kaalyado tulad ni Alan Peter Cayetano. Pero sa tingin niyo, tama pa ba yung ginagawa ni Sara Duterte? Na paghahalata tuloy na hindi pagtulong ang kanyang primary purpose kung bakit siya nandun, kundi ang siraan si President Bongbong Marcos na hindi naman pinapatulan ni President Bongbong. Hindi na ba nahiya si Sara sa sarili niya? Dakdak siya ng dakdak, banat siya ng banat, batikos siya ng batikos, pero hindi siya pinapatulan. Ibig sabihin, hindi bababa si President Bongbong sa level ni Sara Duterte. O hindi ba, hindi na magandang halimbawa yung pinapakita ni Sara Duterte lalo na sa mga kabataan.
So kung ibig niya sabihin ang masamang damo matagal mamatay, kaya pala buhay pa rin yung kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Sa kanya kaya sabihin yan, Vice, ang tatay mo masamang damo, kaya pala matagal mamatay. Di ba? Ano mararamdaman ni Sara doon? Or hindi nga kaya talaga buhay pa rin si Digong ay dahil siya ay isang napakasamang damo. Tandaan po natin, yung lagi natin sinasabing, be careful what you wish for. Natandaan yung DDS vlogger na si I Am Shine Wayne ba yun? Na nung time na nagkasakit si President Bongbong, parang nagtataka pa siya, bakit buhay pa daw si PBBM? At parang pinapanalangin niya na sana matigok na itong si President Bongbong. O nasan ngayon si Shine Wayne? Nasa langit kaya siya? O hinihintay niya na si Digong sa impyerno? Dahil sinabi nga ni Rodrigo Duterte, hihintayin ko kayong lahat, kayong mga DDS sa impyerno. Nagkabaliktad tuloy. Si Shine Wayne ngayon ang naghihintay kay Digong sa impyerno. So mag-ingat-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. So ito, sa sinasabi ni Sara Duterte, pinalalabas niya na kung masamang damo si President Bongbong Marcos, siya ay malinis na damo. Siya ay walang bahid ng kasalanan. So kung yung masamang damo ang matagal mamatay, so ilan na lang kaya ang itatagal ng buhay ni Sara Duterte? Dahil hindi siya masamang damo eh. Siya ay mabait na damo. So nakita niyo na, kung si President Bongbong Marcos naglalatag ng mga solusyon na gusto niyang gawin para ma-address ang problema ng bansa, si Sara Duterte hindi. Bakit? Dahil si Sara mismo ang problema ng bansa. And I strongly believe hindi po magtatagal itong style ni Sara Duterte. Karma will catch upon her. Mantakin ninyo, mula nung siya ay bumitaw sa gabinete ni President Bongbong Marcos, halos araw-araw, wala nang mabuting lumabas sa bibig niya, kundi ang siraan si President Bongbong Marcos. At yan ang gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Pero lagi ko pong sinasabi, Sara Duterte will never be President of the Philippines. Lalo na kung ito ang kanyang ipinapakita sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. Kaya nga nung napakinggan ko ito lalo lang tumibay ang aking paniniwala na hinding-hindi magiging presidente si Sara Duterte. At kaya lang naman lalong tumindi ang paninira ni Sara Duterte kay President Bongbong ay dahil sa nalalapit ng impeachment trial sa July 6. Oy, nakilala nyo na ba kung sino-sino yung mga bigating mga abogado, yung mga private lawyers na sasama sa prosecution team? So kung pinagmamalaki ni Sara Duterte yung kanyang 16 na mga dekalibring mga abogado, maganda pong panoorin yan pagdating ng impeachment trial. The prosecution lawyers versus Sara Duterte's lawyer. At ngayon pa lang, kapag naglabasan na ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte, i-acquit man siya, hindi na po mabubura sa taong bayan lahat ng maririnig nilang ginawa ni Sara Duterte sa ating bansa. Sa bagay, hindi naman na po ako umaasa na isang araw biglang may sasabing maganda si Sara Duterte sa ating presidente. Tandaan niyo po, si Sara Duterte ang self-confessed na presidente ng impyerno. So, may aasahan ka bang magandang lalabas sa bibig ng isang presidente ng impyerno? So, sa kanya mga ginagawa ngayon, tulad ng sinabi ko, mas tumibay ang aking paniniwala na hinding-hindi siya magiging presidente ng Pilipinas at lalo pang tumibay ang aking paniniwala na siya talaga ang presidente ng impyerno. So kayo po, ano ang masasabi ninyo dito kay Sara Duterte? Pati mga bata, gusto niyang i-pollute yung mga isipan? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.